Quick health check. Iniisip mo ba na sa gubat at dagat lang pwedeng may epekto ang pagmimina? What if sabihin kong pati ang inumin at hihingahin mo ay pwedeng maapektuhan? Sige nga po, pwedeng pa-comment sa ibaba kung taga saang probinsya ka. Gusto ko din pong malaman kung na-enjoy nyo pa yung malinis na tubig at hangin sa inyong lugar. Hihintayin ko po yung comment ninyo. Anyways, andito na naman po muli ang inyong biology educator at ngayon pag-uusapan natin ang human health risks ng open pit nickel mining sa mga komunidad tulad ng Sibuyan Island. Alam niyo ba na kapag binabakbak ang lupa, kumakalat ang tinatawag na particulate matter or PM2.5. Isa itong microscopic dust na may halong heavy metals. Kapag na-inhale ito ng mga residente sa pang-araw-araw, maaari itong magdulot ng iba't ibang mga sakit sa respiratory system, na kung saan ang pasyente ay pwedeng makaramdam ng pagkahilo, makati ang mata, umuubo, nahihirapan huminga, mga asthma, pananakit o pagsikip ng dibdib, bronchitis at iba pang malubhang respiratory illness, lalo na sa mga bata, mga buntis, mga may sakit at mga matatanda. Kapag umulan, ang mga heavy metals mula sa minahan ay pwedeng umagos sa mga watersheds at dagat. Dito pumapasok ang isa sa pinakamapanganib na proseso ng biology, ang accumulation. Ano nga ba ito? Sa mga open pit mining, ang mga natatagong heavy metals tulad ng nickel, chromium at lead ay nadadala ng ulan papunta sa ating mga ilog at dagat. Ito ang water contamination. Kapag ang mga chemical na ito ay pumasok sa tubig, hindi ito basta-basta natutunaw o mawawala. Kakainin ito ng maliliit na plankton at maliliit na isda. Dahil hindi kayang i-breakdown ng katawan ng mga isda ang heavy metals, naiipon ito sa kanilang tissue at laman. Iyon ang tinatawag na bioaccumulation. Pero mas lumalala pa ito sa tinatawag na biomagnification. Kasi kakainin ng mga mas malaking isda ang maraming maliliit na isda. At kalaunan, tayong mga tao ang kakain sa malalaking isda. Ibig sabihin lang nito, ang lason na nagsimula sa microscopikong alikabok o microscopic dust sa bundok ay nagiging concentrated na doses ng lason sa hapagkainan natin. Ang pangmatagalang epekto sa tao? Pwedeng magdulot ng chronic skin allergies, pagkasira ng kidney at liver, at mas mataas na peligro ng cancer. Kaya kapag nilason ng tubig at dagat ng Sibuyan, hindi lang kalikasan ang namamatay, kundi pati ang mismong pagkain at kalusugan ng pamilyang Pilipino. Ang kalikasan at ang kalusugan ay iisa. Kapag may sakit ang kapaligiran, kalaunan magkakasakit din ang mamamayan. Para sa inyo, ano ang dapat unahin? Ang kalusugan at tubig ng komunidad o ang kita mula sa minahan? Bilang isang Sibuyanon, kami po ay nananawagan. Magkaisa po tayo upang pigilan ang pagmimina sa Sibuyan. Pakishare po ang video ito para mas makarating ang kamalayan sa ating kababayan. Maliit man po ang hakbang na ito pero naniniwala ako kung sama-sama tayong nagkakaisa, mas mapipigilan natin ang pagmimina sa isla ng Sibuyan. Let us all together protect the island and save Sibuyan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana huwag niyong kalimutang mag-follow, mag-like, and mag-subscribe. Hanggang sa muli!